Tahimik pero lubos ang pagmamahal ng Taurus. Tahimik silang magmahal pero kapag tumibok ang puso ng isang Taurus, walang pabalik-balik na salita o drama, lahat ay nararamdaman mo sa kanilang bawat kilos. Hindi sila madaling magbukas, at hindi rin sila agad magpapakita ng damdamin, pero sa likod ng kanilang katahimikan, may pusong nagmamahal ng buong buo. Isipin mo to, may taong laging nandyan para sa'yo, hindi nagpaparamdam ng sobra, pero hindi ka nila pinababayaan. Natatandaan nila ang mga bagay na hindi mo maalala, inaalagaan ka sa tahimik na paraan, at pinaparamdam ang kanilang loyalty sa bawat maliit na aksyon. Habang lumalalim ang attachment ng Taurus, mas lalakas ang kanilang pag-aruga, kahit hindi mo napapansin. Tahimik. Tapat. Totoo. Ito ang kwento ng isang Taurus, silent pero deeply attached. Kapag sinabi mong Taurus, agad na naiisip ang katatagan, loyalty, at patience. Pero ang hindi alam ng karamihan, may isang bagay pa silang dala na mas malalim, ang paraan nila magmahal ng tahimik pero buong puso. Hindi sila sweet talkers at hindi rin sila clingy. Mas gusto nilang ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng aksyon kaysa salita. Bago magbukas ang puso nila, tinatimbang nila ang bawat kilos at bawat emosyon, siguradong hindi ka lang basta kasama, kundi mahalaga sa kanila. At kapag napili ka ng isang Taurus, ang pag-ibig nila ay hindi basta-basta. Ito'y steady, matatag at tapat. Hindi sila nagmamadali, at kahit tahimik ang kanilang pagmamahal, ramdam mo ito sa bawat maliit na pag-aalaga, sa bawat alala nila sa'yo, at sa bawat sandaling inuuna kanila kaysa sarili nila. Ito ang simula ng isang kwento ng Taurus, silent pero deeply attached. Kilalanin natin si Marco, isang Taurus na nasa late 20s, tahimik ngunit punong-puno ng damdamin sa loob. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya sa Pilipinas, kung saan natutunan niyang mahalin ang katahimikan at pagpapahalaga sa maliliit na bagay. Sa trabaho, responsable at maasahan, laging ginagawa ang tama, kahit walang nakatingin. Sa panlabas, mukhang composed at kalmado siya, pero sa loob, may mundo ng emosyon na bihirang ibahagi. Si Marco ay hindi mabilis magtiwala. Bago niya buksan ang puso sa kahit sino, tiniyak niya munang kilala niya ang tao, alam niya ang intensyon, at sigurado siyang hindi siya masasaktan. Hindi siya prone sa drama o malakas na emosyonal na eksena, mas pinipili niyang ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng mga gawa kaysa salita. Sa araw-araw, makikita mo siyang tumutok sa mga maliliit na detalye, tulad ng pag-alala sa paboritong kape ng kaibigan, o pagtulong sa oras ng pangangailangan, walang inaasahang kapalit. Sa mata ng iba, simple lang ang kilos niya, pero sa puso ng minamahal niya, ito'y tanda ng isang deep, silent, at loyal na pagmamahal. Ito si Marco, tahimik, mahinahon, pero ang puso niya ay handang magmahal ng sobra, kung maipapakita lang niya ng tama. Sa isang ordinaryong araw sa opisina, napansin ni Marco si Lara, bagong empleyado na may ngiti na kayang magpagaan ng buong silid. Hindi siya yung type na agad nakaka-attract sa iba, pero may kakaibang bagay sa aura ni Lara, ang kabaitan at pagiging totoo. Tahimik siyang nagmasid, napapansin ang bawat detalye, kung paano siya tumawa sa maliit na biro, paano niya pinapahalagahan ang bawat kasamahan, at kahit ang simpleng paraan niya ng pagtulong sa iba. Hindi sinabi ni Marco ang nararamdaman niya sa simula. Hindi niya kailangan, ang puso niya ay unti-unting nakakabit sa bawat maliit na kilos ni Lara. Isang araw, nakita niya si Lara na nahihirapan sa isang proyekto. Tahimik niyang tinulungan, naglaan ng oras para ipaliwanag ng maayos, at tiniyak na naintindihan niya ito. Walang reklamo, walang expectations, tanging pag-aalaga at pagpapakita ng suporta. Sa mga sandaling iyon, kahit hindi pa sila nagkakausap ng personal tungkol sa damdamin, naramdaman na ni Marco ang lalim ng koneksyon nila. Hindi sa salita, kundi sa bawat aksyon, ang silent attachment ng Taurus ay unti-unting nabuo, habang si Lara ay hindi pa rin alam ang damdamin ng taong tahimik na nakamasid sa kanya. Sa simpleng pagkilos na iyon, nagsimula ang kwento, isang Taurus na tahimik pero deeply attached, at isang tao na unti-unting bumubuo ng espesyal na pwesto sa puso niya. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting ipinapakita ni Marco ang pagmamahal niya sa tahimik na paraan. Hindi siya nagsasalita ng I love you, ngunit sa bawat maliit na kilos, ramdam ni Lara ang kanyang pagkakaalaga. Kung may araw na malamig ang panahon, palaging handa si Marco na magdala ng mainit na kape para sa kanya. Kapag may problema sa trabaho si Lara, tahimik siyang nandyan, nag-aalok ng tulong o simpleng pakikinig. Hindi niya ito ginagawa para pansinin o para magpasikat.
Para sa kanya, iyon ay natural, ang pag-aalaga sa taong mahal niya nang walang inaasahang kapalit. Sa kultura ng Pilipino, ito'y alaga at pagpapahalaga na higit pa sa simpleng salita. Sa bawat pagkakataon na nakikita ni Lara na maalaga siya, hindi niya alam na sa puso ni Marco, unti-unti na siyang naka-attach. Tahimik pero buo ang pagmamahal. May mga pagkakataon na naiisip ni Marco kung kailan ba siya magkakaroon ng lakas ng loob na buksan ang puso niya ng hayagan. Pero sa ngayon, pinipili niyang ipakita ang damdamin sa gawa, hindi sa salita. Ang bawat maliit na aksyon, pag-alala sa kanyang paboritong pagkain, pagtulong sa maliliit na gawain, o simpleng pagtatanong kung okay siya, ay palatandaan ng silent attachment ng Taurus. Hindi dramatiko, hindi nakakaistorbo, pero sobrang totoo. Ito ang unti-unting kwento ng pagmamahal ni Marco, tahimik, mahinahon, pero puspos ng Sa ganitong paraan, ipinapakita ng isang Taurus ang lalim ng kanyang pagmamahal, silent, consistent, at deeply attached. Sa kabila ng tahimik niyang pagmamahal, si Marco ay may sariling laban sa loob ng kanyang puso. Hindi madali sa kanya ang magtiwala at magbukas. Kahit gaano niya gustong ipakita ang pagmamahal kay Lara, palaging may pangamba sa isip niya, paano kung mali ang nararamdaman ko? Paano kung hindi niya ako pansinin? Tahimik man, napakaraming iniisip ni Marco. Inaalala niya ang bawat kilos at bawat salita ni Lara, binibigyang kahulugan ang bawat titig at ngiti. Sa bawat maliit na aksyon, naiisip niya kung ito ba ay palatandaan ng pagtanggap o simpleng kabaitan lamang. Ang overthinking na ito ay tahimik, walang nakakaalam, kahit ang pinakamalalapit niyang kaibigan. Minsan, nakikita niya ang sarili niyang naghihirap sa kanyang sariling emosyon. Nais niyang lumapit, magbukas, at sabihin ang lahat, pero natatakot siyang masaktan o mawalan ng respeto sa kanya si Lara. Kaya, sa halip na magsalita, pinipili niyang manatiling kalmado, itago ang damdamin, at ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng aksyon. Ito ang kabalintunaan ng Taurus, habang tahimik, sobra ang attachment, habang mahinahon, lumalakas ang damdamin sa loob. Sa bawat pagtulong, bawat pag-aalaga, bawat pag-alala sa maliliit na detalye, nararamdaman ni Marco ang lalim ng kanyang sariling pagmamahal. Ngunit sa bawat sandali, naroon din ang kaba, ang takot, at ang pagdududa. Ang kwento ng Taurus ay hindi palaging makikita sa labas. Ito ay nararamdaman lamang ng taong minamahal nila, at sa loob, ito ay matatag, tapat, at lubos, kahit na ang mismong Taurus ay patuloy na nakikipaglaban sa katahimikan ng sariling puso. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting napansin ni Marco ang pagbabago sa kilos ni Lara. Minsan, nagiging abala siya, minsan hindi na ganoon ka-responsive sa mga simpleng mensahe. Ang mga maliliit na detalye na dati nagpapasaya kay Marco, ngayon ay nagdudulot ng pangamba. Tahimik man siya, nararamdaman ni Marco ang kirot sa puso. Hindi niya alam kung nagkakamali siya sa pagbibigay ng sobrang pagpapahalaga, o kung si Lara mismo ay hindi handa sa lalim ng pagmamahal niya. Sa loob niya, may halong pagkalito, pag-aalala, at sakit. Ngunit tulad ng isang tipikal na Taurus, pinipili niyang huwag ipakita ang labis na emosyon. Hindi siya magsusumbong, hindi siya magrereklamo, sa halip, nagiging tahimik siya, nagmamasid, at nag-a-adjust ng sarili. May mga sandali na gusto niyang lumapit at sabihin ang lahat, pero natatakot siyang baka hindi siya maintindihan o masaktan. Kaya sa halip, ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal sa paraan ng tahimik na suporta, nag-aalok ng tulong, nagmamalasakit, at patuloy na nandyan para kay Lara, kahit ang mismong kanyang puso ay nasasaktan sa bawat paglayo ng babae. Ang sakit na ito ay hindi dramatiko, ito ay tahimik, internal, at mabigat. Ito ang tunay na kirot ng isang Taurus, pagmamahal na hindi basta-basta nasusukat sa salita, ngunit nararamdaman ng bawat maliit na aksyon. Sa bawat tahimik na pag-aalaga ni Marco, ang attachment ay lalong tumitindi, kahit na sa panlabas, siya ay nagmumukhang mahinahon, ang puso niya ay sugatan at labis ang pagmamahal. Sa paglipas ng mga linggo, ramdam ni Lara ang pagbabago kay Marco. Ang dati palaging nandyan, laging maasahan, ngayon ay tila may layo at kalmado sa kanyang mga kilos. Hindi ito dramatiko, hindi siya nagalit o nagpakita ng galit, pero ang tahimik na paglayo ni Marco ay hindi na maiwasan na mapansin. Para kay Marco, ito ang breaking point. Matagal na niyang iniipon ang takot, kaba, at sakit sa loob ng kanyang puso. Hindi niya kayang patuloy na magmahal ng tahimik kung walang pagpapahalaga o malinaw na reciprocation. Kaya pinili niyang mag-withdraw ng unti-unti, hindi na nagsusulat ng mensahe sa araw-araw, hindi na agad ang twist. Para kay Lara, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang kawalan ni Marco.
Hindi siya sigurado kung anong nangyari, at sa halip na magalit, naramdaman niya ang lungkot. Napagtanto niya na ang tahimik na pagmamahal ni Marco ay hindi basta-basta, ang bawat aksyon niya ay puno ng pag-aalaga, at ngayon na wala ang mga iyon, ramdam niya ang bigat ng pagkawala. Ang silent withdrawal ng Taurus ay hindi isang drama, ito ay isang tahimik na pahayag. Isang paraan ng puso na ipakita ang sakit, at sabay nito, ipaalala sa minamahal na ang kanilang pagmamahal ay dapat pahalagahan. Sa puntong ito, parehong nararamdaman nila ang lalim ng koneksyon, ang Taurus na tahimik ngunit deeply attached, at ang minamahal na ngayon ay nagsisimulang mapagtanto kung gaano siya kahalaga sa pusong iyon. Isang hapon, hindi na nakayanan ni Lara ang tahimik na pagbabago sa kilos ni Marco. Lumapit siya sa kanya at tanong, "Marco, bakit parang may layo ka sa akin? Bakit hindi ka nakagaya dati?" Tahimik man, handa na si Marco sa sandaling ito. Hindi niya ito ginusto, pero alam niya na kailangan niyang buksan ang puso niya. Lumapit siya, humarap, at sa pinakamahinhin niyang tono, sinabi ang lahat ng matagal niyang iniipon, ang pagmamahal niya, ang pag-aalaga sa bawat maliliit na detalye, ang takot na masaktan, at ang pagkaka-attach na hindi niya kayang itago pa. "Ito ang paraan ko magmahal," sabi niya. "Hindi ako palaging nagsasalita, hindi ako laging nagpapakita, pero bawat aksyon ko sa iyo ay mula sa puso. Mahal kita, at kahit tahimik, deeply attached ako sa iyo." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lara ang bigat at lalim ng damdamin ni Marco. Hindi ito simpleng pagsasabing ni "I love you", ito ay taon ng tahimik na pagmamahal, loyalty, at pusong nagmamalasakit. Naiintindihan niya ngayon na bawat maliit na kilos ni Marco ay, ngunit sa katahimikan ng kanilang pag-uusap, nagsimula ang pag-unawa. Ang Taurus ay hindi palaging madaling magpahayag, pero kapag nagbukas, ang lalim ng kanilang damdamin ay hindi masukat. Sa puntong ito, parehong naramdaman nila ang tunay na kahalagahan ng silent, deeply attached love ng isang Taurus. Matapos ang tahimik at emosyonal na pag-uusap, unti-unting naibalik ang koneksyon ni Marco at Lara. Napagtanto ni Lara na ang silent, consistent love ni Marco ay higit pa sa anumang salitang pwedeng sabihin, ito ay aksyon, loyalty, at walang kondisyon na pag-aalaga. Para kay Marco, nagkaroon din siya ng lakas ng loob na ipakita ang sarili niya ng buo. Hindi na siya nagtatago, hindi na nagdadalawang isip, ang tahimik niyang pagmamahal ay naiintindihan at pinapahalagahan na ngayon. Sa bawat araw, patuloy siyang nagpapakita ng loyalty at care, ngunit ngayon ay may malinaw na reciprocation mula kay Lara. Ang kanilang relasyon ay nagiging mas matatag. Hindi ito tungkol sa drama o mga grand gestures, tungkol ito sa consistency, pag-unawa, at silent acts of love. Sa bawat maliit na bagay, pag-aalala sa kalagayan ng isa, pag-alala sa maliliit na detalye, simpleng pag-check kung kumusta, nararamdaman nila ang lalim ng koneksyon. Sa huli, ang kwento ng isang Taurus ay malinaw, tahimik, pero deeply attached. Hindi nila kailangan ipakita ang lahat ng emosyon sa salita, sapat ang bawat aksyon, bawat pangangalaga, at bawat tahimik na paglalaan ng sarili para ipakita ang tunay na pagmamahal. Sa mata ng Filipino audience, ito ay kwento ng tunay, mahinahon, at puspos ng puso, isang paalala na ang silent love, kapag tapat, ay mas malalim at mas matatag kaysa sa kahit anong ingay o salita. Sa pagtatapos ng kwento ni Marco at Lara, malinaw kung gaano kahalaga ang silent, deeply attached love ng isang Taurus. Hindi ito palaging dramatiko. Ang Taurus ay hindi nagmamadali sa pagmamahal, pero kapag napili ka nila, handa silang manatili, mag-alaga, at magmahal ng tapat, kahit hindi mo napapansin sa unang tingin. Para sa mga manonood, ito ay paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa salita lamang. Sa kulturang Filipino, kung saan mahalaga ang i-actions speak louder than words, ang kwento ng Taurus ay perfect na halimbawa ng pagmamahal na tahimik ngunit matatag. Ang loyalty, consistency, at silent care ay nagpapakita ng lalim ng puso, at minsan, mas malakas pa ito kaysa sa anumang salitang maaaring ipahayag. Kung ikaw ay may Taurus sa buhay mo, tandaan, pahalagahan ang bawat maliit na kilos nila, at huwag baliwalain ang tahimik nilang pagmamahal. Ang kanilang puso ay malalim, tapat, at handang magmahal ng sobra. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutan na like, comment, at subscribe para sa mas marami pang Zodiac Love Stories. Ibahagi ang inyong karanasan sa Taurus sa comments, at sabay nating tuklasin ang lalim ng bawat zodiac sign sa susunod na video.